Hi everyone, it's Amy Gates and welcome back to my channel. So it's this time of the year wherein nagsisit down ako para ipakita sa inyo kung ano yung mga regalo namin para sa mga anak namin or what we got our kids this Christmas. So yun yung share ko sa inyo na kung naghahanap kayo ng mga Christmas gifts ideas. So I hope na makatulong itong video na to. Very intentional lang kami, like what I've said last year, very intentional kami pagdating sa pagbili ng mga regalo namin sa aming mga anak. So meron lang kaming 5 na categories na para ginagawa namin every year para hindi kami nahihirapan ano ba yung gusto ng mga bata or ano ba yung mga iririgalo namin sa kanila. So, yan. So, while ino-open ko lang yung iba dito para ipakita ko sa inyo ay sasabihin ko sa inyo yung mga categories na guidelines namin para sa pagbili or pagpili ng mga regalo namin para sa mga kids. So, number 1 ay something na educational. So, yun. Very intentional para sa amin na bilhan sila ng mga toys na educational sila, na matututo talaga sila. So, mamaya papakita ko sa inyo isa-isa kung ano tong mga to. Tapos, number 2 ay something na nasa wishlist nila. So, yan. So, nag-a-ask lang kami kung ano ba yung mga wishlist nila this Christmas. Pero, this year parang grabe. Habang tumatanda pala yung mga anak natin, mas gumagrabe yung wishlist nila. Parang hindi ko ma-imagine kung paano ko sila bibilhin ng December, parang ganun, dahil ang mahal na, lalo na si Zoe. So, meron na talaga siyang particular na wishlist. So, like for example, this year, ang gusto niya ay Cricut or yung silhouette na sticker cutter. So, yan, nakakaloka. So, yun na yung gusto niya ngayon dahil gusto daw niya talagang mag-grow yung business niya. Kaya, yun talaga yung isa na sa mga nasa wishlist niya. So, yan, something educational, something on their wishlist. Number 3 ay something na gagawin namin as a family. So, yan. Yung ginagawa naman namin as a family, usually, ito yung mga game boards or yung mga toys or mga games na pwede namin gawin as a family. Number 3 ay something to read. So, binibilhan lang namin sila ng mga books na pwede nilang basahin. So, yon, something to read. And then, number 5 ay something entertaining. So, ito na yung mga toys na ma-entertain talaga yung mga bata. So, last year, ang binili ko yata sa kanila ay parang yung box siya na meron siyang mga magic tricks. So, gustong-gusto nila yon. As in, natuto talaga sila na mag-magic. Tapos, natuto din sila na mag-analyze kapag merong mga birthday parties, diba? So, merong mga magicians. Tapos, na-analyze nila talaga yon na paano nila ginagawa or paano nangyayari yon. So, yun yung 5 categories na guidelines namin kapag bumibili kami ng Christmas gifts pag Pasko. Christmas lang nga, Pasko pa. So, Christmas gifts para sa mga bata. Para lang hindi kami talaga nahihirapan or nai-stress kung ano yung mga pipiliin natin. So, now, let's have muna yung something on their wish list. So, ito yung para kay Sayan. So, si Sayan kasi is into cars talaga. So, sobrang hilig niya sa mga kotse. Sobrang hilig niya sa mga sasakyan. So, binilan lang namin siya ng racing set. So, ito yung itsura niya. So, meron niyang parang itong mga tracks. So, very quiet lang kasi nandyan siya sa baba. So, baka marinig niya ako. So, yan. Ito siya. So, racing set siya. So, meron na siyang mga cars. Tapos, meron siyang mga tracks. So, yan. I hope magustuhan niya to dahil gustong-gusto na niya talaga yung mga cars. So, tatago ko muna kasi baka makita niya. So, yan. Tapos, kay Yosh naman ay, ang gusto niya talaga ay Lego pa rin. So, ngayon, na into Lego pa rin si Yosh. So, ito yung binili ko sa kanya. So, medyo sira lang yung kanyang packaging. Pero, ang cute nito. Grabe, sobrang cute. Ayan siya. So, Lego siya na mag. And then, meron siyang mga kasamang mga small pieces na pwedeng talagang ikabit dito sa mug na to. Yan yung itsura niya. Sobrang cute. I'm so amazed na ganito siya kalaki. Akala ko sobrang liit lang niya. Pero eto siya. Ganyan siya kalaki. Tapos, pwede mo na talagang lagyan ng mga Lego pieces sa gilid at designan siya, decoration ng mga Lego. So, yan. So, meron siyang friend na sobrang hilig din talaga. Best friend niya actually. Sobrang hilig niya din sa mga Lego. So, binilan ko sila ng tig-isa. Yung isa blue, tas ngayon itong red. So, ito yung something on the wish list ni Yosh.
And then, for Zoe naman, so medyo, ano na nga, dalaga na talaga yung anak ko. Nalulungkot lang ako kasi dalaga na siya. So dati, last year, ang hiling niya, ang wish niya ay slime. So binilhan namin siya ng slime factory last year. So ngayon naman, kakaiba na talaga yung mga gusto niya. So ang gusto niya ay it's either yung Cricut machine nga or yung sticker cutter. Tapos, gusto din niya na magkaroon siya ng table sa room niya. And then, or kaya naman lamp. So, well, ang afford ko pala ngayon ay yung lamp. Kaya binilan ko siya ng lamp. So, ito yung itsura ng lamp na binili ko sa kanya. So, color white lang siya para at least madali na siyang i-decorate or kaya ay madali siyang ternuhan pala or ilagay sa kahit anong color ng table. So, white yung binili ko. So, ito siya. Diba? Cute! Sobrang cute niya. And I guess magugustuhan niya talaga to. Tapos flexible to kasi pwede mo siyang iganyan. Tapos pwede mo siyang nakaganto. Tapos pwede siyang ganyan. Ikot-ikot. So, pwede talaga siya. So, yan. May kasama na tong bulb. Tapos, ito na yung pinili ko. Yung may wood. Tapos, yan. May wood din siya dito. Para at least, very minimalist yung dating niya. So, pwede nga siyang iterno sa kahit anong color ng table. Na kung mabibilian man namin siya, next year, at least malalagay niya tong lamp na to. So, gustong-gusto niya talaga magkaroon ng lamp. So, secret lang ito. Sana hindi nila mapanood itong video na to para hindi nila ma-preempt yung regalo namin sa kanila this Christmas. So, ito yung something on their wish list. So, now naman, let's proceed to something for the family. So, ito yung binili ko na game board. And wish din nila to actually. Gustong-gusto nilang magkaroon ng game board na ganito. So, binilhan ko sila ng Monopoly. And sobrang gustong-gusto nilang magkaroon ng Monopoly. So, ito yung lalaruin namin. And I'm sure matutuwa yung mga bata. So, yan. Meron tong malaking Monopoly. So, by the way, lalagay ko yung lahat ng mga links nito down in the description box para hindi na kayo mahirapan na maghanap kung saan ko binili tong mga to. So, yan. Monopoly. Ito yung something for the family na gagawin namin or lalaruin namin. So, yan. Now, let's proceed to something entertaining para sa amin ay yung Twister. So, itong Twister na game, nakita ko to dun sa friend ko. Tapos, dinala niya to pagkatapos lang yata ng New Year. Tapos, nagpunta sila dito sa house para makipag-bonding. Tapos, may dala siyang ganito, yung Twister. Tapos, nilaro ng mga kids. And sobrang enjoy ng mga kids talaga yung Twister. So, yan. Kaya bumili ako ngayon. So, yan. Something very entertaining talaga to. Ito yung binili ko para sa mga kids. So, now, something educational. Meron pa yata akong hindi na open na something educational. So, yung something educational ay mga toys lang din ito na sobrang matcha-challenge din yung kanilang critical thinking skills, yung kanilang ability, logical thinking. So, yan. Kaya, ito yung mga binibili namin. Last year, ano bang binili ko sa kanila? I can't remember anymore. Pero meron kaming binili na something educational sa kanila. And nagustuhan din naman talaga nila yung mga binili namin last time. So, something educational, dalawa yung binili ko. Dahil something educational, alam niyo naman that pag mga educational, go na go ako para dyan. So, yan. Meron akong binili dito na IQ na puzzle game siya. So, it's a puzzle game. So, ganitong itsura niyan. So, meron siyang mga balls dyan na gagawin nilang puzzle. So, para siyang mind game din. At sobrang matcha-challenge yung kanilang logical thinking skills. And then, this is something that I really like din. Sobrang, nung nakita ko to, sabi ko, ay, bibiliin ko to para sa mga anak ko. So, ito siya. Isang set siya ng mga puzzles. Pero itong mga puzzles na to ay hindi lang siya isang puzzle. Yan. So, parang meron siyang mga maze. Tapos, ito yung parang pop-it. And then, meron din ditong parang fidget spinner. Pero hindi siya fidget spinner eh. So, yan. So, 4-in-1 siya. And nung nakita ko to, sabi ko, wow, perfect ito para sa mga bata dun sa educational na category nga namin sa pagre-regalo sa mga bata. So, dalawa yan. IQ, tapos itong mga kung ano-anong mga fidget spinner or pop-it, and then yung mga maze. So, lastly ay yung something to read. So, ito na yung mga binili ko na mga books para sa mga bata. So, we'd like to
to instill sa mga kids yung love for reading. Kaya naman, very intentional din kami sa pagbili ng mga books. So, binili ko to, actually, nung nagpunta kami ni Rob sa SM, tapos na-Christmas shopping kami, sabi ko, idaan mo na ako sa book sale, tapos bibili ako ng mga books. So, ito yung mga binili ko para sa kanila. So, ito yung For Zion. Yan, How Giraffe Became Tall. So, sobrang mako-curious siya dito dahil paano nga ba naging tall yung giraffe. So, yan, ikukwento niya dito. Tapos, sobrang cute lang nung mga illustrations niya dito dahil very big sila. And then, colorful din talaga siya. So, yan. Ito yung binili ko for Zion, How Giraffe Became So Tall. Sobrang curious siya dyan. Now, si Yosh naman ay into mga marine animals. Tapos, ang gusto niya talaga ay maging marine biologist siya. Kaya, ang binili ko sa kanya ay ito, yung Exploring the Ocean. Tapos, very informative ito. And then, meron siyang mga illustrations, tapos meron siyang mga information na sinasabi dito. And very, very, feeling ko sobrang magugustuhan talaga to ni Yosh. Kaya, ito yung binili ko sa kanya, Exploring the Ocean. Now, si Zoe naman ay into mga biographies. So, nabasa niya na yung Queen Elizabeth, nabasa niya yung iba't iba pang mga biographies like Corrie ten Boom, yung mga ganyan. Nung nakita ko to, hindi ko na siya binitawan kasi nga, alam ko na magugustuhan niya. So, ito yung binili ko for her. So, it's Frida Kahlo naman. And then, ito yung itsura niya sa loob. So, may mga illustrations din siya dyan. Tapos, may mga babasahin. And sobrang informative din ito. So, ito yung binili ko sa kanya dahil she's into biographies nga. So, yan. Itatago ko muna dahil makikita nila to. So, yan. So, ito yung mga gifts that we got our kids this Christmas. So, I hope na nakatulong itong mga to. So, lalagay ko lahat ng mga links dito down in the description box. So, there. I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and a happy Vlogmas. Bye, everyone!